A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 57 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga po ay January 26, 2026. And now, the character we will discuss about is Lot, yung pamangkin na kasama ni Abraham sa pagsunod sa Diyos. Now, for the concept by Pastor Russell, who is Lot? Lot was a man greatly blessed by God through his relationship with Abraham. He prospered, gained wealth, and was given freedom to choose where he would settle. In Genesis 13, when conflict arose between their herdsmen, Abraham graciously allowed Lot to choose first. Lot lifted up his eye and chose the fertile plain of the Jordan, land that looked green, prosperous, and promising. Yet, the Bible quietly adds a warning. The people of Sodom were exceedingly wicked. Lot's decision was guided by sight and not faith. He did not ask what honored God, only what benefited him. Though Lot gained land, he slowly moved closer to moral danger. His story reminds us that good-looking choices can still lead to painful consequences. True wisdom is not choosing what looks best, but choosing what keeps us close to God. Now, for our scripture reading, matatagpuan po natin ito sa Genesis 13 verse 1 to 13. Pero mag-start po tayo dito sa 8 at sa Tagalog version. Kaya sinabi ni Abraham kay Lot, tayo at ang mga tauhan natin ay hindi dapat mag-away dahil magkakamag-anak tayo. Ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo dahil marami pang lugar na maaaring lipatan. Ikaw ang mamili kung aling bahagi ang lupain ang pipiliin mo. Kung kakaliwa ka, kakanan ako. At kung kakanan ka, kakaliwa ako. So dito po sa verse 8 and 9, nag-aaway na sila Lot and Abraham. Dahil siguro sa sobrang biyaya ng Diyos, hindi na nagkakasya sa kanilang lupain ng mga biyaya. And si Abraham ay pinahinutulutan niya na lang kung siya ang mamili kung saan pupunta at lalayo na lang si Abraham or magkakaroon sila ng separate ways. Verse 10, tumanaw si Lot sa paligid at nakita niya ang kapatagan ng Hordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig katulad ng lugar ng Eden. So, kinompare niya pa ito, yung nakita niya ay kinumpara niya doon ay hinalintulad niya doon sa lugar ng Diyos, yung Eden nga po, at ng lupain ng Ehipto. So, nangyari ito noong hindi pa nililipol ng Panginoon ang Sodoma o yung Sodom at Gomora. Kaya pinili ni Lot ang buong kapatagan ng Hordan sa silangan. Sa ganong paraan, naghiwalay sila ni Abram. Si Abram ay nagpaiwan sa kanan habang si Lot naman ay naroon sa mga lungsod ng kapatagan. Nagtayo si Lot ng mga tolda malapit sa Sodom. At verse 13, ito po yung warning, ang mga tao sa Sodom ay talamak na masasama o makasalanan, labis ang pagkakasala nila laban sa Panginoon. And again, Lot was given freedom to choose where he would settle, but his decision was guided by sight, not by faith, and he did not ask what honored God, only what benefit him. So para naman sa ating mga katuruan, number 1, what looks good in the eyes is not always good. Si Lot, binuksan niya ang kanyang mga mata. He decided based on what he see. Genesis 13 verse 10 nga ayun sinabi, tumanaw si Lot sa paligid at nakita niya ang kapatagan ng Hordan hanggang Zoar ay sagana sa tubig. Pero ang lugar na iyon ay Sodom. Maganda pero ang kultura ay hindi. Genesis 13 verse 13 ang sabi, ang mga tao sa Sodom ay talamak na makasalanan, labis ang pagkakasala nila sa Panginoon. Immoral ang kanilang pamumuhay, pero pinili pa rin ni Lot na doon na tumungo. And now, for us, sa paggawa ng desisyon, hindi dahil maganda ay ayun na yung gusto ng Diyos. Kaya't kailangan natin palagi ipanalangin at ikonsulta sa Diyos yung mga desisyon natin. Dahil again, hindi lahat ng maganda ay makabubuti para sa atin.
At pangalawa, peace is more valuable than wealth. Ang kapayapaan ay mas higit na mahalaga sa kayamanan. Kaya si Abraham, kaysa mag-away pa sila ni Lot sa lupain, ay nagpasya na lamang siya na hayaan siya, yung hinayaan niya na lang siyang mamili si Lot kung saan niya gusto. At yung peace rin kasi, hindi ito limitado lang sa kayamanan. Pero, ay kayamanan or pera, but it is as well in the mind and the heart of people. Worst case scenario, wala ka nang pera, wala ka pang kapayapaan. And yung peace is not an absence of problem or yung conflict, but the presence of God in our life. Kaya nga may instances na alam mo yung wala ka namang problema pero pakiramdam mo ay magulo pa rin. It's because God is not within you, and that is not His choice but your choice. Wala sa yung Panginoon, hindi dahil gusto yun ng Panginoon, kundi ikaw mismo sa sarili mo. And on the other hand, or in the other side, sa kabila ng kabila ng maraming problema, hindi ka nababalisa. And that's when you choose God over every problem. The peace of God is in you. At para naman sa ating pangatlong katuruan ay raising a family in a godly culture should be a top priority. Unlike Lot, he focused on the pleasure in the eyes. Pinili niya yung maganda sa kanyang paningin. Now, Lot Lot have two daughters. May dalawa siyang anak. And since he focused to live in Sodom, yung mga tao nga again dito, iba yung culture, yung sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, more probably ipapakasal niya o pinakasal niya yung mga anak niya doon sa mga tao ng Sodom. And so yung godly culture nila mas lalong na-dilute or nasira, mas lalong napalayo kay Yahweh. Eh si Yahweh nga yung sinasamba nila, hindi yung Diyos-Diyosan. Kaya sa atin, it must our top priority raise our family in godly culture. Hindi dapat tayo nagbabase sa kayamanan. Hindi dapat tayo nagdedesisyon kung alin yung sa paningin natin ay mas sagana. At para naman sa ating application, paano ba natin to maisa sa buhay? Number 1, weigh your decision using biblical principle. Yung standard of your decision must be a standard of heaven kingdom. Kasi if we let ourselves lead by sight, yung buhay natin magiging miserable. It is hard to build a godly family kung ikaw lang yung sa binuo mong pamilya ang naniniwala sa Diyos o nagtutulak sa kanila sa Diyos. Dapat yung partner mo pa lang, doon pa lang sa pagpili mo ng partner ay dapat godly na. It is a must to weight your decision kung ano yung sinabi ng Diyos sa Biblia. That should be your life principles. Kumbaga, yung standard of decision natin ay nakaangkla doon sa standard ng Panginoon. At pangalawa, prioritize peace over wealth, sorry. There is season talaga na wala ang both, walang peace, wala pang wealth. Kaya nga the best case scenario ay may peace ka na, may maayos ka pang pananalapi. But when you have to choose between the two, yung peace or wealth, choose peace over wealth. Kasi nga ang hirap na when you choose wealth, paano pag naubos? Kasi 'di ba temporary lang ang yaman dito sa mundo. Eh di nasa worst case scenario ka na. Again, do not worry if you choose peace kung wala kang kayamanan. Again, ang kalooban ng Diyos mas malawak pa sa kapayapaang pinili mo. Let Him provide you what you truly need. Hindi ka pababayaan ng Diyos kung siya ang susundin mo. Again, sabi nga natin kahapon ay or nung nakarang araw, God blessed those who follow. So, huwag kang mangamba na wala kang makakamtan kung na ikaw ay nasa Diyos. At para naman sa bawat tao, partner, mag-couples, family, magkakapatid, mag-asawa, choose peace rather than mag-away-away kayo, lalo na kapag ubos na ang pera or hatian na ng mana. Your partner is not your enemy. Your sibling is not your enemy. And it's the thought, yung kalaban natin yung thought dito. The wealth is not your enemy as well, but the mindset you have.
At para naman sa ating pangatlong pagsasabuhay ay raise your family within godly culture. Build a family wherein love and respect is not occasionally showed, hindi lang kapag may birthday, Valentine's, anniversary, etc. But daily, araw-araw. Showing affection to your loved one, hindi lang pagpapakitang tao kapag may ibang tao sa paligid mo, but because it is your character that was led by God. At ayun lamang po, at bago tayo magtapos ay nais ko lamang mag-iwan ng ating pagninilay-nilayan ngayong araw. How can we practically raise our family within godly culture? Or in a practical way, ano yung dapat mo gawin at hindi dapat gawin para mamuhay sa godly culture? At ayun lamang po, bago tayo magtapos for this devotion, let's have a short prayer and let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion na muli ay tinuruan nyo kami at pinalalahanan sa inyong mga salita. Father, I confess that sometimes I choose what I tempted to choose what is look good rather than doon sa what is right, Panginoon. Patawarin niyo ako, Panginoon, kung ako ay nagkakasala sa araw-araw, Panginoon. But Lord God, please teach me to guard my heart. Teach me to walk by faith and not by sight, Lord God. At Panginoon, liwanagan mo kami sa aming mga ginagawa, sa aming mga desisyon, Panginoon. At lalo na kami ay mahihina pa, Panginoon, sa ngayon. Panginoon, kayo lamang ang aming kalakasan. Kayo nawa ang palaging mangunguna sa amin, Panginoon, at ang siyang magpapaalala sa amin, Panginoon, na kung kami ay nalwalakad na palayo sa inyo, Lord God. Help us and teach us to walk with you, Lord God, and listen to you closely, Lord God. And Lord, help us to shape our life not on what we see, but on what you promised to us, Lord God. Kayo na po nawa ang siyang palaging madakila ng bawat tao sa aming ginagawa. At Panginoon, mag-ilaw kayo sa aming mga daraanan, Panginoon. Again, Panginoon, kami nagpapasalamat sa walang sawang biyaya mo, sa labis-labis mong biyaya sa aming Panginoon. Ayun lamang po, in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. See you again tomorrow for our devotion. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.